Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Honorable Katleya Morataso, Municipal Mayor Matnog, Sorsogon. This program is brought to you by Honorable Katleya Morataso, Municipal Mayor Matnog, Sorsogon. This program is brought to you by Greater Communication Development Institute, Southern Pole Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor, West District, Sorsogon City, Derm Pure Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Dilaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Soto Resort, Tina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Ian Renovalles, sa pagtulong mabilis. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sammy Luyo ng Barangay Kabidaan, Sorsogon City, SM City, Sorsogon, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon, Miss R.C. Glipo, former board member, 2nd District, Sorsogon. Honorable Gloria L. Alindugan, Mayor of Huban, Sorsogon, Hershey's Food and Refreshments. Okay, magandang umaga Pilipinas kumahal. Magandang umaga saan man kayo lupalop ng mundo. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Welcome po sa ating unang edisyon ng programang Issue Ora mismo ngayong taon 2025. Ayan, magsama-sama tayo para sa pagtalakay ng mga makabuluhang issue mga napapanahon dito lang po sa loob at labas ng probinsya ng Sorsogon. Manatiling nakatutok para sa ating mga kaganapan. Dito lang yan sa Bicol TV Sorsogon. Live na live tayong mapanood, of course, sa Bicol TV page ng Facebook. Sa Facebook page ng Bicol TV Sorsogon, na kung saan meron na po tayong 34,000 followers. Maraming salamat sa pagtitiwala. At live din tayo sa YouTube, mga kaibigan. Magsama-sama tayo. At ngayon, of course, bigyang daan muna natin ang ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Sa ulo ng mga balita, monster ship ng China na ispatan sa Zambales. Lalaki na sabugan ng kwitis, patay. Pinakamaraming naipasang panukala na itala ng kamera. Prisoner swap program itinulak para sa mga Pinoy na nakakulong sa abroad. At port impeachment versus BP Sara la larga na. Sa detalye, narito na po ng mga balitang nasyonal. Monster ship ng China na ispatan sa Zambales. Nakabantay ngayon ang Philippine Coast Guard or PCG sa monster ship ng China na namataan malapit sa Luzon kamakailan. Kinumpirma ng PCG na una nilang namataan ang presensya ng monster ship ng China Coast Guard o ng CCG Vessel 5901. May 54 nautical miles ang layo mula sa Capones Island, Zambales gamit ang Dark Vessel Detection System ng Canada. Kagad naman umano nilang ipinadala sa lugar ng BRP Cabra, isang helicopter at ang PCG Caravan na siyang kumpirma na dakong alas 5 ng hapon ay nasa naturang lugar nga ang monster ship na tumitimbang ng 12,000 tonelada at 5 beses na mas malaki kumpara sa dalawang pinakamalaking barko ng PCG. Hinamon din umano ng PCG ang presensya ng CCG at iginiit na ang barko ng mga ito ay nasa exclusive economic zone ng Pilipinas. Pagsapit ng alas 8 ng gabi, iniulat na ang barko ay naglalayag na pakanluran at
huling namataan, may 85 nautical miles lamang ang layo mula sa Zambales. Tiniyak naman ng PCG na mananatili silang committed na masusing bantayan ang naturang barko upang masigurong ligtas at maayos ang makapangingisda ang ating mga kababayan sa loob ng ating EEZ. Unang iniulat ang presensya ng naturang Chinese vessel sa naturang lugar ng security analyst na si Ray Powell. Sa iba pang balitang nasyonal, lalaki na sabugan ng kwitis, patay. Patay ang isang 54 anyos na lalaki matapos masabugan ng kwitis. Dahil dito, pumalo na sa 4 ang bilang ng mga individual na nasawi sa pagsalubong sa taong 2025. Mula sa 3 na 2 ay nasawi dahil sa fireworks-related injuries at isang tinamaan ng ligaw na bala habang nagsasaya sa labas ng kanilang bahay ay isa pang FWRI death ang naitala. Ang ika-4 na biktima ay mula sa Region 4A, nagtamo ng matinding pinsala sa kanyang kaliwang kamay dahil sa pagsabog ng kwitis na malaunan ay nagresulta ng kanyang pagkasawi. Ayon sa Department of Health, sa kabuuan ay umaabot na sa 832 ang firework-related incidents simula Disyembre 22, 2024 hanggang 6 a.m. ng Enero 5, 2025. Mas mataas ito ng 37% sa 606 total cases na naitala kalintulad na petsa sa pagsalubong sa taong 2024. Kwitis rin ang nangungunang sanhi ng mga pinsala dulot ng paputok kasunod ng 5-star at boga. Kabilang sa natawang pinsala ng mga biktima ay pagkasunog ng balat at amputation o pagputol ng bahagi ng katawan. Sa ibabang balitang nasyonal, pinakamaraming naipasang panukala na itala ng Kamara. At sa detalye, naitala ng Kamara ang bagong record sa pinakamaraming naipasang panukalang batas sa ilalim ng pamumuno ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Mula sa pagbubukas ng 19th Congress noong Hulyo 25, 2022 hanggang ngayon, Disyembre 27, 2024, umabot sa 13,454 ang mga naihaing panukala. Sa bilang na ito, 1,368 ang naaprubahan kung saan 166 ang naging batas, 73 national laws at 93 local laws. Sa 13,454 panukala, 11,241 ang bills, 2,212 resolution at isa ang petisyon na nasa 1,319 committee report din ang nahain. Sa 178 session days na iproseso ng Kamara ang 4,760 panukala o average na 12 panukala kada sesyon. Nagsagawa rin ng investigasyon ang Kamara upang mapanagot ang mga opisyal ng gobyerno na mali ang ginagawa. Pinagtibay nito ang siyam na committee report mula sa mga isinasagawang investigasyon na nagpatibay sa pagiging isang guardian ng public trust ng Kamara. Ang kolaborasyon ng Kamara at Senado ay isa rin umanong susi sa naging tagumpay nito. Sa pagpasok ng Kamara sa huling yugto ng 19th Congress, nangako si Romualdez na ipagpapatuloy ang ginagawa ng mababang kapulungan ng Kongreso. Sa iba pang balitang nasyonal, prisoner swap program itinulak para sa mga Pinoy na nakakulong sa abroad. Hinikayat ni House Minority Leader Marcelino Libanan ang pamahalaan na magtatag ng bagong International Prisoner Transfer Program na kahalintulad sa Estados Unidos na naglalayong mailipat sa Pilipinas ang mga nakakulong na Pinoy na nahatulan sa iba't ibang kaso sa ibang bansa. Ayon kay Libanan, sa pamamagitan nito ay mapapalapit sa kanilang mga pamilya ang mga nakonvict na mga Pinoy para sa kanilang rehabilitasyon. Partikular ang kinalampag ni Libanan ang Department of Foreign Affairs, Department of Justice at Department of Migrant Workers para maisakatuparan sa bansa ang bagong programa. Sa tala ng Department of Migrant Workers, nasa 1,254 mga Filipino ang nahatulan sa mga bansa sa Asia Pacific, Europe at Middle East kaugnay ng mga kasong kriminal.
Sa pinakahuling balitang nasyonal, fourth impeachment versus Sara Duterte, lalarga na. Nakabantay na ang Kamara sa posibleng paghahain ngayong araw ng ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na i-endorso ng 10 hanggang 12 kongresista mula sa mayorya at minorya. Ang Kongreso ay kasalukuyan pang nakareses at nakatakdang magbukas muli ang sesyon sa Lunes, Enero 13, pero kung may maghahain umano ngayon ay nakadepende ito kung mag-overtime ang tanggapan ni House Secretary General Reginald Velasco. Hindi pa alam kung anong sektor ang maghahain, pero ang mahalaga niya ay ang unprecedented na suporta mula sa mga kasamahan sa Kongreso ani Castro. Sina Castro at Tinio ay bahagi ng ikalawang impeachment complaint laban kay Duterte. Yan po ang mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayag Pilipino Star ngayon. Magbabalik mo inyong record makalisang ilang paalaala. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Elevate your staycation as Christina's Hotel and Resort opened its newly renovated private villa designed with an emphasis on comfort and style, making it the perfect choice for family gatherings and even small celebrations. Experience paradise right at your doorstep with their luxurious tropical villas, complete with amenities, free Wi-Fi, air-conditioned rooms, private pools, jacuzzi, and a lot more. They have function rooms for any occasion such as weddings, birthdays, and even seminars. They also have open cottages for day swimming with adult and kiddie pool. For food cravings, worry no more because they have restaurant that offers a wide variety of foods. Have fun and enjoy while singing at their KTV room. Christina's Hotel and Resort is located at Barangay Ginlahon, Sorsogon City. For reservations, contact them at 0908-810-9428 or at their Facebook page, Christina's Hotel and Resort. Are you in need of compassionate and expert medical care? Look no further than GSAC General Hospital Incorporated, where your health is our priority. GSAC General Hospital Incorporated has a team of dedicated and skilled healthcare professionals committed to delivering the highest quality care to you and your loved ones. GSAC General Hospital Incorporated offers the following services: 24-hour ER services, internal medicine services, pediatric services, OB/GYN services, anesthesia services, ENT services, emergency medical services, X-ray, ECG, and laboratory services, newborn screening services, pharmacy, outpatient services, and state-of-the-art hemodialysis services. GSAC General Hospital Incorporated is also PhilHealth accredited. GSAC General Hospital Incorporated is located at Purok 5, Barangay Road, Balagor, Sorsogon City. For inquiries, you may visit their official Facebook page, GSAC General Hospital Incorporated, or call their cell phone number 0970-311-7306. GSAC General Hospital Incorporated, the healthcare you can trust. If you're looking for a place to stay, come and visit Starbird Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starbird Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starbird Inn located at Alegre Street, Barangay Burabod, Sorsogon City, or visit their Facebook page or contact them at 0928-5549864. 0928-5549864.
Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Welcome back sa stoyang programang Isyo Ora Mismo. Ngunyan na daw na ini. And mga tugang, since ngunyan Christmas, na New Year na sabi nga dapat makalma lang lagi tayo. Kaya lang sabi naman ni Jojo Lascano, paano ka kakalma? Yung iba kumakamot. Kumakamot na mga hindi magagandang pangyayari. Ito mga kaibigan, parang sabi nga ni baga, pagtaulang ng pansin sa mga issue. Lalo na po ini na nangyayari po kay Vice President Sara Duterte. Diyos ko, upat na, mapile na pang-upat na ipapile na para sa sa impeachment. So bagan sa dalagan kaya na kanar kaya na impeachment garo kung sa ako na yan garo ma-resign na ako. Saro pa lang mapagalo na hampangon. And mahiling ta ang araw kay ni na sistema kan pag-file ning complaint o sabi ta nga ma-file ka ning impeachment dahil man po ini basta-basta ipapile kung daing basihan. Dahil ini ipapile kung daing basihan. Diba? Ayan lang na ang presidente, bako kitang makamarkos napakilabotaan kan presidente kung sisay pa man ng mga politiko. Kaya lang, sa lado kaya kan pigibo ni Vice President Sara Duterte na mismo ang presidente, ang kataas-taasan na leader kang Pilipinas, ang binantaan niya, Jesus Maria Joseph, bantaan mo ning pag ako namatay, may inutusan na ako na papatay sa presidente. Garo, grabe. Maski sa mga tugang, bako ining katanggap-tanggap. Being the second highest official in our nation, mabanta ka ning arog kayan. Para nag-ugat man lang ini sa paghanap kang kung saan nagastos ang confidential fund. Kung saan ginastos ang confidential funds, ang liquidation. Hanggang sa nadumanin na binantaan na si Marcos, binantaan na si House Speaker, so First Lady, na bako ining sabi ta bako ining matutulira dapat kan mga opisyalis niya to. So kung sa congressman na nag-file ng impeachment, sabihon nagpapalakas sa presidente. No. Maski sa mga tugang, pwede ini mag-file. Dapat nga kaya nag-file si President Bongbong Marcos dahil granabe talaga siya duman. Do you think mga tugang nasa hustong kaisipan pa ang araw kaya na tao na pag nagbanta ka ning araw kayan na ipapapatay ko, may inutusan ako na pag ako namatay o may nangyari sa akin, may inutusan akong tao ko na ipapapatay ko ang presidente, ang first lady, at yan si House Speaker. Sus mga tugang, maski sisay man na garo dai mataram ning araw kay ni. Maski kapitan ka pa man or maski kagawad ka, makaingirabo na magtaram ka kay ni. Ang problema, ang Vice President pa po ang nagtaram ng araw kayan. Ang makamurumundo pa kay ni, huuni na. May dakulaon pa na mangyayari na rally. Involved pa mga tugang, involved pa ang saro na religious sector.
Ang balita ta, iyo pa ina may nginot na sarong grupo kang religious sector. Iyo ang may nginot sa ano, sa rally. So mga anong apod kan? So mga kamiyembro ninda obligado na mag-attender sa rally. Kontra sa mga nag-file ng impeachment kay Vice President. Gusto sabihon, ang pag-rally ninda, hahagado ninda na kansilahon ang mga impeachment na nakatalaan na ikaso kay Vice President Sara Duterte. Biruin mo yan. Napapaulok na lang ako. Pag ang simbahan Katoliko ang duminaw daw sa politika, grabing hiribok, grabing huruding-huding. Grabing ang di nga makapadian, nakiaram naman nga sa politika. Pero ining religious sector na dakulaon, okay lang. Okay lang sinda na makiaram. Biruin mo yan. Isipon mo yan. Isipon mo kung inanong sistema yan, pati in religious sector, ginamit or gagamiton para sa rally na dakulaon na mangyayari. Para lang hagadon sa mga nag-file ng impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte, hagadon sa inda na withdrawon ang complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Huna ako igwain ni Jo nin sabi nga ni separation of religious and politics. Sa Katoliko lang pala ni pig-apply. Biruin mo yan. At obligado pa man din obligado na mag-attender. Tabaad pag di ka nag-attender, pag multahon ka pa. Sina niyang an. Pero pag ang Katoliko ang nakiaram, pag ang politiko ang nakiaram, ang Katoliko, bawal. Bawaluno yan. Titirahon tulos sa mga kapadian, pati sa mga madre na ma-involve dyan. Kaya, Diyos ko, di ba halin ng mga tugang, sabi nga ninda, Catholic we live, Catholic we die. Bako itong nagpapautok kamo sa mga leader nindo. Dahilan lang kayan. Gusto niyo sabihon, okay lang ang pigibo ni Vice President Sara Duterte na pagbanta sa presidente, pagbanta kay First Lady, pagbanta sa House Speaker. Okay lang. Okay lang sa Indo. So mga anong apod kaan? Mga bugos na pangaran na pigsarabit na mga nakaresibida akang confidential fund, pati si Piatos. May pangaran na Piatos. Maringay daw dumaning Uwishi, Chippy, Piatos lang ang nakasabay. Pero so mga pangaran, pig-verify sa PSA. Diyos ko, mga tugang, niribo ang dai duman. Ang dai nakasabay. Aw dai sa PSA, daing record sa PSA. Niribo. Okay lang sa inda. Okay lang na pera itong confidential fund ni Vice President na nilustay. Dahil man digdigan dahil man nakilabot si BBM.
It so happen na kaipuhan mo mag-submit ng report sa COA. Which is day man po nagibo. Then ka nag-submit na nga ni, mga bogus pa na pangaran ang sinabmit. Pati lugod so sa DepEd na sakripisyo ang karir niya. Ha? Diba? Yung lugod ang nangyari na sakripisyo pa ang mga tauhan kang DepEd dahil sa bagay na yan. Diyos ko, di bali ko pinanao na lang ini. Pares kang ginibo ni Governor Buboy Amor. Di bali halabaw ng pila. Basta, perang kilo ba ito, Jo, na bugas? 5 kilos. Tapos, kalauna nag 3 kilos. Tapos ang gatos. Halabaon na pila, banggi pa sana, nag-uuran. Tinao aga na. O, iba daw nga, tinapay na lang. Kaya naubusan ng bagas, dahil nakapamulino tama uranon. Dahil nakapamara. So, anong sistema ini, mga tugang? Ha? Sabi ta nga ni, I am not against the administration of Governor Buboy Amor. Real talk, sabi nga ni, ha? Sa real talk lang kita. Biruin mo. Ano na? First class province na, no? Ang Sorsogon. Grabe na kasi ang grabe na ang mga developments na nangyari. Mayaman na daa ang Sorsogon kay first class na. Sabi ko, saan nagyaman? Sorsoganon o mga kontraktor? Kung mayaman na ang Sorsoganon, si ina niyang kung pumila dyan sa sa 5 kilong bagas, itatao na aga, banggi pala nakapila na. Ini ang malinaw na ladawan na kung may hiling ta, dahil ta po ini masasabi na mayaman na ang Sorsoganon. Kung ba grabe na ang yaman na pigtatamasa kang Sorsoganon. Kung mayaman na kita. Ha? Kung mayaman na kita, masabit ako grabe na. Wara dyan mapila hutong Pasko. Pero ang pila ka ito, minabot sa piot. Imagine mo na lang. Piot. Imbis baga ko umikot na duman sa Fernandos, day digdi sa DBP pinaikot. Ha? Taday man mahuna na arog kito ang mangyayari. Day mahuna na arog kito ang mangyayari na pila. So how come na masasabi ta na grabe na ang inimprove sa araw kaya na pila? Pila dito, pila doon. Sabi nga ni daw, pasakatan. Pero nagka-relito pa ang tao. Nagpila, taan paghuna, 10,000 ang makukuha. Kulang sa impormasyon. 10,000 lang ang tatawan. Bakong 10,000 pesos ang makukuha. Uto nga nito subugurang nagpa-xerox digdi. Nagugumod-gumod. Diyos ko, kung aram ko lang na
3 kilong bugas ang makuha. Dahil nakuta nga ako nagtyaga duman. Grabe nga ang kulog kang lawas na inabot ko. Ang paghuna, 10,000. Kaya nagkanda o gaga. Magpila sa pasakatan, naging pasakitan, later on, pasikatan. Sobrang makahihirak mga tugang ang sitwasyon kan Sorsogon. Masakiton na realidad, makahihirak na mga tugang nyato. Mga tugang, itaw-taw na po ang special report ni Maki Gomez. Hali dyan sa Matnog, Sorsogon. Maki, sok pa. Ang programang ito ay hatid sa inyo ni Ian Rinovalles sa pagtulong mabilis. Dito mismo sa bayan ng Matnog, partikular sa barangay Hidhid, ay pumirma na ng sinumpang kontrata ang ngayoy legal ng mag-asawang amor na si Tatay Danilo, 67 taong gulang, at si Nanay Nobita, 65 taong gulang, na parehong senior citizen dahil sa libreng kasalang bayan ng LGU Matnog na mula pa sa programa ni former Mayor Claudette So hanggang sa pinagpatuloy ni Mayor Catlea Morata So ay natupad na ang pangarap nilang kasal. Kwento ni Tatay Danilo, 2008 pa lang noong una silang magsama at sa lahat ng 6 niyang nakasama ay si Nanay Nobita ang napili niyang pakasalan at makasama habang buhay dahil lumanoy magaling mag-alaga, mabait at magaling mag-asikaso. Isa pang rason ni Tatay Danilo kaya nagpakasal sila ay dahil libre ito, kaya sinamantala na nila ang pagkakataon dahil hindi naman hadlang ang edad sa taong nagmamahalan upang maging legal ang pagsasama. Agak nagpakasal kami, sana ang gasto, mau na lang yan, sa libre na lang. Ika nga, walang problema ang pagpapakasal sa bayan ng Matnog, lalo na kung sagot na ni Ninang Mayor Catlea ang kasalan at syempre may pakike, wine, inumin sa handaan at merong pang pakash. Mula dito sa bayan ng Matnog, Maki Gomez, Bicol TV. Congratulations! You may now kiss the bride! Ang programang ito ay hatid sa inyo ni Ian Rinovalles sa pagtulong mabilis. Ayan, nakita ninyo talaga nagpirmahan na ang Amor at So. Basi masabi ka mo, ang palabas naman fake news. Nagpirmahan na ang Amor at So. Diyan mismo sa Matnog. Happy watching pala kay Ma'am Rose Orchids. Good morning and Happy New Year everyone. Si Ma'am Judith Pantelar Abiles, running for mayor dyan sa Barcelona. Good morning ma'am. Happy New Year po. And sabi ni Ma'am Rose Orchids, kung ako naman kay Buboy Amor na magpapapila siya ng tao para sa ayuda o mayroon bibigay, dapat ang magbigay amo ang lumabas at ibigay sa nagpila para makauwi agad ang nagpila. Sabi niya pa, yan ang tao na dili nag-isip ng matino, akala ang pagkain ang marumi. Hindi dahil ang pagkain sa bibig ilabas din. Ang marumi, yang lumalabas sa bibig ay galing sa puso. Yan ang marumi sa paningin ng Diyos sa tao. Ayan. Happy watching pala kay Mr. Buddy na duka pa. Okay. Sige, abangan ta po ang report ni Buddy Duka dyan, hali dyan sa luwasan. Happy watching man kay GMJ Primo.
kan wow, Smile Radio. Happy watching paring J Primo. Dagos-dagos kita sa tuyang isyong ngunyan ano. Medyo mainit na ang panahon. Maray na ang kalangitan. Sabi nga nanawa man ngayon uran san kabubugabog. Ayan, happy watching man po kay Eva na hanggang ngunyan ay Rod, tabi ako ano, microphone kay may report si Buddy Nadu ka pa. Wait lang, Buddy Nadu ka pa. Ma-set up lang ng mic para maka-report ka. Wait lang, siguraduhan lang tabi ha, may iguakan Manila paper sa pag-report mo. Tapos may pentel pen, sabi ni Eva. Okay, sa luwasan, yan po si Buddy Nado ka pa. Buddy, sok pa. Good morning sa imo tabi SM and Happy New Year sa kabos. Happy New Year man tabi. Mari ka pa, happy ang New Year mo. So, medyo na-alarma kita kay ni tabi SM na nangyari ka nakalihis na taon. Oo. Medyo nag-investigar kita kay ni and alagad ay kita kontentado. Duman sa nangyaring gang rape dyan sa Barangay Balugo sa Sitio Mahingan kan December 25, 2024. Oh, gang rape talaga. Roger to that. And kinumpirmar to tabi SM duman mismo sa Barangay Balugo kung may ini na itala sa Blatter Kasendang barangay. And particular na pikumpirmar ini ni Kapitan Milvin Hainto na negative. Negative na naitala. Roger to that. And nagduman tabi kita SM duman sa biktima sa magurang kaini and ang nasabing biktima iyon data na pangaranan tayo ni 15 anyos and minor de edad. Oo. And sindang pinagkumpirma rin, naging palaisipan pakulang sa pamilya kundi sa gabos na siyudadano kang Sorsogon ay nasin tagabos na Sorsoganon kung talagang totoo na ang computer set kan Sorsogon City PNP iyon sa sana. Ini base sa satuyang pakikipag-ulay duman sa magurang na dahil nga ni pangaranan pa minoran ang nasabing biktima iyo ang tigtaraman sinda kan Sorsogon City PNP na later on sa nasinda si kasuhon pakatapos kan sa rong kaso ninda na piga si kaso sa Sorsogon City PNP. Oo. And alagad sinabi ang pasinda na pakatapos kan mga okasyon, iyon na sana sinda aaputan. And himay-himay yung tatabi SM, nakaulay ka personal, so biktima, na nakalihis na December 25, after kan pagsabit kan Pasko, sa nasabing biktima iyo ang nagduman sa Sitio Mahingan, Barangay Balugo para sa sarong imbitasyon kan sa iyang friend na nagngangaran na Andrea Asin Aday. Oo. So, duman na nasabing biktima and tinapo man siya kay itong nasabing mga tao na sa iyang barkada, mga friend. And alagad, siguro mga December 26 na ito, kay right after San Christmas siya nagduman. Pag-abot niya duman, tinuparman siya kay itong duwa. And alagad ka sinda naglalakaw na nawara ang duwa asin yun na ang pagbutwa kan tulong nakabunit na nakamaskara asin halininan persahan siyang pikpaamoy kan sarong panyo na siya naging kausa kan sa iyang pagkakaturog. So ini base sa istorya kan nasabing biktima and alagad siya nagmangno December 27 na kihapon. Jesus. Nakuha siya duman sa Sitio Sipak, Barangay Kapitan, Siyudad kan Sorsogon. Na makulugon daan sa iyang mga lawas, asin may mga pinasuhan siya kang sigarilyo sa likod kan sa iyang lawas.
nakuha siya kan sarong barangay Kagawad dyan sa barangay Kabidan, and siya tulos na turnover man duman sa barangay Kabidan as in pig record ang nasabing pangyayari na siya nakuha ang kinuha sa iyang pangaran, and turnover siya sa Sorsogon City PNP para sa magkakanikong dokumentasyon, and as in siya pig erarum sa medical legal and positive na siya na hero na rape. Oo. And ang saro man na pig-confirm man ini kan nasabing biktima makulugon na ni daso sa iyang mga lawas. And may mga pinasuhan siya sa sigarilyo, and yung nga ito taramong kang Sorsogon City PNP na rape o na lang sa mga okasyon sinda si kasuhon kay may tatapos pa sinda na sarong kaso, and alagad sarong na lang ang computer kan Sorsogon PNP. Kairak man na PNP ni. So yan nga ni medyo nag-iisip ako kung paano naging best saro sa mga best police station ang Sorsogon City PNP kan mga nakalihis na taon may sarong computer. Badi, dahil talamang nahapot si Colonel Sadya kung paghalip base pigdarara ang computer. And susubukan tatabi na mag-interview duman sa mga sa nasabing ipatura ng pulisya, and duman sa provincial command kung anong klaseng igwaki mahinamiento ang mga police station sa bilog na Sorsogon, bako lang sa Sorsyudad kan Sorsogon, may mga arupening kaso na medyo napapabayaan. Kaya isipon mo tabi SM ang nasabing biktima yun pubrihunong sana na diyan sa sarong barangay dikti sa Ciudad del Sorsogon. Kumbaga pwedeng itong friend niya na taga Mahingan, pwedeng may aram ito o kasabot duman sa mga isip pa nga ni tabi SM na kasi nakakuha siya duman sa barangay Kabidan na. So nag-iisip kita na maski sino man na makaharap ka na sabing istorya na nakaplano ang nasabing krimen. Tama, planado talaga. Paisipon mo nakakuha siya and may naghahalap na duman. So nag-iisip nga ni kita SM na garubinugaw ang nasabing biktima. Pwede, pero sa iya malang mga barkada. Oo, pero I don't know kung positive daw na sabi nga ni gang rape, kasi kumbaga nagmangno siya 27 kaya talagang masusing investigasyon ang dapat mangyari kay ni. Roger to that, and sabi nga ni kang nasabing biktima na kilala niya ang mga nasabing tao na tinupar niya duman sa nasabing lugar, and nag-irestoryahan naman dasin duman sa barangay Kabidan and Ambola, yaw na sa Sorsogon City PNP and barangay Kabitan sa panginginat ka na sabing kapitan na si dati mambagayining pulis na open sa anuman na investigasyon manungod sa nasabing krimen. Oo. And hahalaton ng das ninda ang tapot ka nasabing Sorsogon City PNP inibase duman sa magurang kang biktima dakulon pa na ansayang kaso pigasi kaso at isa din ansayang computer set na pigagamit sa mga operation and mga pagangkang dokumento yan sa nasabing ipatura kang pulisya. Kung saro ang computer, paano kaan? Pag may makuha ng police clearance, oral daw may nagkukuha ng police clearance. Project that medyo nakakapanlumo nga niya na mga naaramantang informasyon SM na ang Sorsogon City na ini City iyon may araw kaya na kabagunbul na serbisyo publiko para sa mga tao sa siyudad ng Sorsogon. Ayo pa di dapat maduman yan, maaraman taman ang lado kang PNP kung gaano ni katotoo. Tadi mo na kumatuod ng araw kayan. Roger to that, and medyo nga ni nagngangalas kita personal siyudad na baga Sorsogon, sabi baga angat sa lahat. Medyo Sorsogon sa PNP saro lang ang computer set na pigagamit, medyo makangangalas,
At ini, nakuha tayong informasyon base duman sa magurang kan biktima kan nasabing gang rape. So, ang tabayan ng tabi SM na to na ngunyalaal daw, madumang kita duman sa social sa PNP and magkandak man kita kan sa to yung mga informasyon na makukuha and para maaraman kang publiko ta medyo makangangalas makahihirak ang pamilya kan nasabing biktima ta ini pobrehon paano pa sa mga ibang babae mga kakian na madibiktima na aron kayo ng proseso medyo aluyo na biro mo inabot na kisarong taon bago pa masikaso. Oo. Masing parang aldo pa sana 2024 nangyari, 2025 na ngunyan, di sarong taon na. So, due to that, so, medyo makaano talaga ini, makakapangluya para sa Satuya, di na naka-star sa Sorsogon City. Yan mga tabi SM, ang mga kaganapan na dito man sa luwas para sa issue, ora mismo, Badidu ka reporting. Thank you very much. Badi na do ka pa sa imong special report. Hatod kan bagong henerasyon party list. Yan. Kumbaga, chillax lang tayo sa mga party list, na lahat naman ay gustong manalo. Kaya, kung alam nyo na sa isang lugar, may party list na dinadala, kung sobra-sobra naman yung boto, ibigay din natin sa iba na gustong maging, maglingkod sa sa sambayanan. Ang party list parang nga yan bagaman lang yan ang senador, bilog na Pilipinas nangampanya dahil sa indang Okay. So mga tugang, yan po ang kabilugan kan sa tuyang mga kaganapan ngunyan halit digi sa Bicol TV Sorsogon. Mabalik kita sa aga, same time, same place, same station, Bicol TV Sorsogon. Maraynalda po, asin Diyos mabalos and dagabos. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV.